Ay magsitayo po. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya, dakila na walang kapantay, noon ngayon at kailanman. Halina't tantuin niyo, suriin yung ganap kung sino siya sa buhay niyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Kapag natutulog ka at nahihimbing, wala kang kamalayan. Naroong umaharok ka o naghihilik ka pa. Ganyan din ang taong nahihimbing sa mga gawaing pangsanlibutan. Hindi niya namamalayan kung ano ang lumilipas na mga panahon at araw na ang kaukulan ng Ama ay di niya masuri man lang. Subalit ang mga anak niyang sa kanya'y nakatuon ng pansin at patuloy siyang hinahanap man din, patuloy siyang nararamdaman at patuloy siyang nakikilala. Kaya naman sa kanilang mga dinaranas sa buhay, wala na silang sinambit kundi siya. At wala silang hinihiling kundi itighaw niya at ihulagpos at magtagumpay sila. Kaya itong Ama, di man nila nakikita, damang-dama kung paano aliwin sila. At kung papaano'y magbibigay siya ng sigla sapagkat siya ang mismong buhay nila. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaong baga, sino nga ba ang magpapatuto kung walang magaganap sa buhay niya? Ano ang patutoong may pagbabago at may hiwaga sa kanya? Kaya naman itong Amang butihin at dakilang walang kapantay, niloloob niya munang may maganap sa buhay ng sinuman at ang matibay ang pagtitiwala at pananalig sa Kanya
napapatotohanan ang salita niya. O aking mga iniibig at tapat na minamahal, inyong suriin ang binigkas ko sa harapan, upang inyong mapagnilay-nilay at mapagbulayan sino ang ama nyo at ano kayo sa kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Marcos. Walang bali ang lahat kapag karamdaman ang tinanggap. Masasabi mong, Diyos ko at Ama ko, pinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat ng ito. Ngunit habang libang na libang ka sa kung anong kinaaliwan mo, hindi mo maisip paano kaya sa wakas ko. Kaya mapapalad ang naaaliw man sa kanilang sanlibutang tinutunguhan kung saan at ang ginagawa nila'y pangkatauhan, subalit kaparte pa rin naman iyong amang butihin kailanman. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Mula kay Marcos. May isang ketonging lumapit kay Jesus, naniklohod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapapagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya. Sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon din nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari. Ano pat, hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na puok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Sino nga ba ang makapagpipigil sa kanyang galak na nararamdaman? Kung siyang-siya sa nangyari sa buhay niya, kaya naman pinagpigilan man siya at binahagi sa kanyang huwag niyang ipaalam. Hindi niya ito napigil at di niya natutulan ng damdamin. Kaya napapatotohanan ang ginawa mong kabutihan na hahayag din. Sapagkat tutulan man ng sino man, ngunit ikaw mismong may nakitang kahiwagaan, hindi mo mapigil kailanman ang saloobin. Kaya nahayag ang katotohanan at nalantad ang kadakilaan sa taong tumanggap ng kahimalaan. At patotoo lamang na kaya't ayaw pa itong ipabatid sapagkat hindi pa nga natatakda. Alalaong baga, nagsimula na nga ang di makapasok doon ang isang habilin na di tinupad. Kung magkaminsan, marapat na ang kapwa ninyo ay nililigtas ninyo sa ikabubuti niya. Ngunit mismo sa galak at tuwa, kunwari ay nagalak at natuwa, yun pala'y nakapagpahamak pawa. Kaya kung magkaminsan, ang bawat sinusuri ng tao ay hindi maabot matalos ng isipan dahil pagkataong nanaigat ng ibabaw sa galak at tuwa niyan. Ngunit at pasubali, ang ama kapag natutuwa siya sa mga anak niya, walang dulot na ikasasama kanino man. Bagkus ang lahat ng gagawin niya ikabubuti at makabubuti, lamang binibigyan niya ng mga aral na pagtatanto naman ang kumikilalang tuwiran upang kung susunod silang ganap, mapatotohanan ng Ama siya'y dakila sa lahat. Mga minamahal ko, kailan ba ninyo ikinatuwa ang mga kinamtan ninyo? Bagay, salapi, pagkain, kapwa nyo na natuwa, nagmahal sa inyo. At sa tuwa ba ninyo, nasiwalat ang kadakilaan ng Ama? O ang kapwa nyo, ang pinakilala nyo, ngunit siya'y wala sa pagpapakilala?
Mapapalad kayong sa mga pagpapatotoo na mahiwaga ang Ama. Kakibat ang pagtingin ng utang na loob sa mga kapwa niyong tumatanaw din ng utang na loob sa Ama, kaya gumagawa ng mabuti pawa sa inyo. At yawan ang layon at nasa ng Ama, kaya itong anak na ibinaba sa kadakilaan ng Ama na tumingala, hinayag niya't nahayag ang kabutihan niya't himalang gagawin niya upang patutuhanan sa lupa, walang kapantay ang kanyang gawa. Kaya naman, ang mahirap sa tao, madaling nagawa ng Espiritong taglay niya. Hindi kayang maunawaan at di kayang liripin ang isipan nila. Ngunit ang Espiritong tumataglay at nagtataglay sa kanya, napapaunawa ang kalooban ng Ama at ang gusto niya ay nasusunod niya. Kaya naman napakahalaga ang Espiritu niya. Kung tuwir ang tatanggapit makikilala ninyo, gayon din ang mangyayari. Ang naganap sa Kristo, magaganap sa inyo. Kung papaano ang kahiwagaan, himalang taglay nito, napatupad at napaganap nang dahil sa Espiritong kanyang taglay sa katauhang binuhay. O tao, tandaan ninyo, walang gagawa ng himala sa lupa. Walang makagagawa ng hiwaga sa lupa, maliban ang Espiritong tinataglay ng mga gumagawa. Kaya naman ang mga gumagawa ng kahiwagaan at kahimalaan na hindi nila taglay, ang nahahayag at papahayag nila ang Diyos na walang hanggan. O aking mga iniibig at tuwirang minamahal, Diyos ng katotohanan, amang walang maliw kailanpaman, maramdaman nawa ninyo at makita niyong lubos ang pagkilos at pagtupad sa inyong buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Alalaong baga, tutulan man ang kapwa nyo kung anong damdamin ninyo, ngunit batid nyong sama kayo, ipagpatuloy nyo nga ito. At doon nyo makikita kung paano gagawin niya sa hiwagang taglay niya ay walang di magagawa siya. Kaya't kung paano nakipagtotoo ang mga anak niya, napapatotohan ang Espiritu niya ay buhay sa tuwina sa mundo ng tao. O taong aking mga minamahal at iniibig na totoo, sumainyo ang kapayapaan. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Walang mahinang araw para sa Espiritu ng katotohanan. Walang mahinang gabi ni oras man yan, sapagkat ang lahat ng nagtitiwala sa Ama'y tumatanggap, na palalakas niyang mahina, lumalakas ang humihina. Kaya't ang Espiritu, patutong walang kahinaan, bagkus ang lahat ay panlakas at pagpapalakas kanino man. Kaya't kayo, kung may nanghihina sa inyo, anong dapat gawin nyo? Huwag ang anumang bagay na marapat nyong makita para mapalakas kayo ang siyang hanapin nyo, kundi magpapalakas na di bagay, kundi Diyos ng katotohanan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, kumikilos na di nakikita, gumagawa na di makikita, nababatin na tatanggap ng mga anak niyang lubos-lubos pagkilala. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Painumin niyo siya ng tubig.
Yaw na nga ang wika sa inyo, espiritong di nyo nakikita. Nakikita nga kayo. Nalilirip na susuri, tinataglay ng katawan nyo. Kaya't kung lubos kayo, napagtanto nyo nga ito, katupar at kaganapan, ng mabutit kainaman, tatamasahin yung lubusan. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, habang kayo'y nabubuhay, at tuwirang bubuhayin, asamin nyo at angkinin, mabuting gampanin, inyong mawawaan. Upang sa katauhan nyo, manalaytay buong laman, pumasok sa kaloob-looban, di ninyo na sisilayan, na may gagawin na mainam sa buo nyong katawan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sapagkat kung saan kayo mahina, mapalalakas ng Ama. Kung saan kayo marupok, mapatitibay niya. Kung saan kayo nalilito, mapapatag niya ito. Kung saan kayo wala, kayang sidlan niya. Kaya't kung ano man ang para sa inyo, nabatid niyang makabubuti bilang kayo'y tao. Alamin niyo lamang ang katotohanan, mababatid niyo ang kanyang karunungan, upang kung papaano kayo naglalayo't nagnanasang mabuhay, higit ang layo niyang isa man sa inyo'y walang mamatay. Espiritu niyang sa inyo'y binuhay, katawan man ay pumanaw, buhay na lilisan, kaluluwa niyong taglay, na may sigla at galak, upang doon ay tumahan, sa kung saan dako, dooy paroroon, na di na mamamatay, magpakailanman. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, ang nagsisikap ng mabuti, nakakamtan niya'y kabutihan. Ang nagsisikap sa pang-espiritual, natatamo niyang tuwiran. Ang nagsusumakit, nagsisikap ng pansanlibutan, kung magkamisay bigo at nasasaktan. Subalit ang alamin niyo't tuklasin, ang pawang katotohanan, wala kayong masasayang na oras at araw at gabi man, may sisilid ang Ama na higit na pakinabang. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? O, napilay ka ba? Ang pilay para masuri kung totoong pilay, kung saan parte ng ugat, kung may fracture, nabali, o naglamat ang buto, makikita kapag sinuri ng pangsuri ng tao na kung magkamisay nagkakamali. Subalit ang Ama, kahit hindi nyo siya nakikita, nasusuri niya buto nyo, kaloob-looban ito. Kaya maaring may pagkakamali sa lahat ng pagsusuri sa inyo. Kaya tama-tama, mali-mali. Ngunit ang buhay nyo, dapat itama nyo sa Kanya, upang ang buhay na kaloob niya, matamang totoo sa buhay bilang tao. Sa gayon, ang pakinabang nyo'y buong panahon, habang kayo'y naririto sa lupang tinatahanan nyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang may pandinig, muli nakarinig. Sumayin nyo ang kapayapaan. Pagharian kayo ng tuwiran. Malubos ang sa inyo'y kagalakan, o tao, naking mga minamahal. Walang bali ang lahat kapag kayo'y nahihirapan, at ang inyong damdamin ay di nasisiyahan, at dito makuhang
magala, subalit wala man kayo ng anuman sa mundo, kung Ama ang sa inyo'y taglay na totoo. Di ninyo namamalayan kung anong galak ang sa inyo'y kanyang binubuhay at inyong nararamdaman. Kaya't maging isip ninyong tinataglay, mahirap liripin ang kapwa nyo, subalit yaong Amang tagalirip ng isipan, talastas kayo, talastas na lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Tulad niya, sa pandamang nararamdaman niya ngayon na walang nakakabatid, nakakadama, kundi siya't maliban siya at ako. Kaya yung hindi nakakaunawa sa kanya, napapano ba siya? Para siyang elisekang ikot ng ikot ang ulo. Baka mabali ito. So balit akong nakakasaksit, batid talos kung bakit akong mag-uulat para siyang pinagheheling ganap. O tao, maramdaman nawang nararamdaman ng kapwa nyo nang mapatotohanang puso nyo'y nabago. Sapagkat kung papaano kayo sa hindi patakda ay di kayo maaakay. So balit kapag tinakda, mismo kayo'y nagtutungo. Di ninyo batid, bakit kayo naririto? O tao, katotohanan ng tinuturan ko, ang pag-aalab ng Espiritu'y di sa mundong ito. So balit ang pag-aalab ng kakamtin nyo, di maunawan kayo ng kapwa nyo. Kaya't mapapalad kayong nakadarama at tuwirang liwanag ng isip ay sumainyo. Ano man ang sambitin sabihin ng wika na bilang tao ng kapwa nyo tao, masaya't maligaya pa rin kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O Ama at Ama nila, nama kong matwid na nagbaba sa lupa, nakikita mo at saksi ka sa lahat, aliwin mo ang iyong mga anak, na tuwirang layon at hanap nila'y makilalang lubos ka't makamtan nilang ganap. Yaong espiritu mong di nabaparam at patuloy na bubuhay at mabubuhay sa mga tatanggap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? May sakit pa ba kayo? Ang sakit ay sa katawan. Ngunit, kung malakas ang Espiritu, walang sakit kayong tagla. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Sapagkat wika nga, bukol mang taglay ng katawan nyo, kundi pababawi ng buhay nyo, mananaan man ito sa inyo, di sasabog katawan nyo. So balit, kahit anong gawin, tanggalin mat tinanggal. Kapag ito'y pasisibulin man din, di nyo alam, lumalaki rin. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Alalahanin nyo ang mga patutuo ng mga ninuno nyong totoo. So balit wag nyong isipin ang mga patutuo ng mga hunghang na tao. Sapagkat kailan may di makapagtuturo at makapagdudulot ng mabuti sa inyo at walang ibibigay na kasiya-siya sa puso nyo. Bagkus takot at pag-alala ang itatanim nito upang matigatig mabahala kayo sa buhay nyo. At pagkatapos na kayo'y litong-lito, nagugupo ng katawan nyo, walang batid kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sapagkat
Ang Ama'y tagapagpasigla, tagapaglakas, tagapagbigay sigla at liwanag. Sigla ng pananalig, sigla ng pagtitiwala at pananalig na matapa. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramanyahanam, nekkaramanyahanam, nekkaramanyahanam. Buhay ba ang Diyos? Oh, kumusta ka na? Ang pantitig ng tao ay mata. Ang pandinig niya ay tenga. Ang pagbigkas at pagwika niya ay bibig niya. Subalit ang espiritu, wala kiri kahit ano. Kaya nga, halik kayo. Sumama kayo sa di ninyo makita, ngunit gagawa ng mabuti sa inyo. Sapagkat ang Ama, noon ngayon at kailanman, di napaparam, di lilisan, kapiling at kasama nyo sa sanlibutan. Kilalanin nyo at makikilala nyo sa gawa niyang mabuti at kay buting totoo. Damhinin nyo sa pag-ibig niya at madarama nyo mahal na mahal niya kayo. Nekkaramanyahanam, nekkaramanyahanam, nekkaramanyahanam. Kung ang pag-ibig nyo lamang ay ang pag-ibig sa asawa, pag-ibig sa anak, pag-ibig sa kapatid, pag-ibig sa kaibigan, pag-ibig sa kaanak, pag-ibig sa sarili, hindi totoo pag-ibig nyo. Subalit, kung ang pag-ibig nyo'y nasama at daman-daman nyo'y siya, pag-ibig nyo'y magiging malawak at mahigpit, makakatanggap kayo ng higit na galak. Nekkaramanyahanam, nekkaramanyahanam, nekkaramanyahanam. Sapagkat ang kaya niyang ibigay ay di kaya ng kapwa nyo, gaano man kamahal at pagmamahal ay sa Kanya. Sapagkat ang magagawa ng Ama, di magagawa ng tao. Kaya kayong lahat, sama, manghawakan sa Kanya, maging ganap. Sapagkat ang Kanya ay Kanya, at ang Kanya ay para sa inyo, ngunit ang sa inyo, para kanino? Mahal na mahal ko kayo. Kung tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramanyahanam, nekkaramanyahanam, nekkaramanyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Ang tanong kahapon ni Father, o sino na eka ang naligo sa dagat? Taas ang kamay, eka. Sabi ng iba. Sabi ng iba, binaba ulit. Sino eka ang lumakad? At lumangoy na sa dagat. Talinghaga ang salita, kaya kung walang mag-uulat sa matalinghagang salita, walang makakaunawang tao sa lupa. Kaya nga ang wika, tinawid mo ba'y malalim? Tinahak mo ba'y malalim? Ngunit sa kalaliman mo rin sa Ama, sinatsyad ka at hinulagpos niya. Aba, matuwa ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Ang katapatan ng puso ng bawat isa ay lirit at tarok ng Ama. Kaya, masiyahan matuwa kayo, kayong makatapat at matatapat ang puso nyo. Pagarian kayo, mga mahal ko. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Sabihin mo nga, ubo! Hindi kita kailangan. O, yung mga inuubo. O, sabihin nyo nga, yung mga nalilito, lito! Malis ka sa akin, hindi kita kailangan. O, yung mga nahihirapan sa buhay, mahirap na buhay! Makalalaya rin ako. Mahirap na buhay. Makalalaya rin ako. O tao,
Wika nga ng ama. Kayo'y papariyan, paparoon, paparito, saksi ko kung paano humakbang ang panyo. Ngunit ako, paruot paparito, pariyan paroon, wala kayong makita. Buhay bang ama? Kaya, pag tinawag niyo ako, nakikinig ako, di ako binging, nagbibingi-bingihan sa tao. Ngunit ang kapwa niyo, pag ayaw kayo sagutin kahit naririnig, hoy! Eka! Hoy! Eka! Pedro! Ay, ako ba eka? Eh, wala naman siyang kasama doon, kundi iyon. Ganyan ang tao. Ngunit ang ama, di niyo man nakikita. Kahit di niya nakikita, sasabihin niyo, ang ginagawa niyo, hindi totoo yun, nakikita niya lahat. Kaya, di niyo man siya nakikita, di niyo man narinig ang tugon niya. Kapag tumawag kayo, tapat sa puso niyo, totoo sa puso niyo, damang-dama niyo siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang ama? Totoo ba siya? Dakila ba siya? Kung walang nagkasala sa inyo, sinong patatawarin niyo? Kung walang nagbigay sa inyo, anong patutoong mapagbigay ang ama? Kung walang magmamahal sa inyo, anong patutoong pag-iibig siya? At kung walang manggagalit sa inyo, anong patutoong may pagtitimpi na kayo? Ang lahat ng ito, suriin niyo tao. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga mahal ko. Mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin naman si Jesus. Tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang dyablo, na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niyang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham, kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang lingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Sapagkat siya man ay tinukso at nagbata, kaya ngayon matutulungan niyang mga tinutokso. Tinutokso ba kayo sa inyong nararamdaman? Naku, eka, pag di mo eka sinunod ito, papatayin ka niyan, mamamatay ka eka niyan. Lahat ng sinabihan ng gayon at sumunod ng gayon, nabuhay kaya lahat sila. Subalit ang sasabihin sa iyo ng ama, magtiwala ka anak, mabubuhay ka. Maniwala ka anak, bubuhayin kita. Magagawa niya. Sapagkat makapangyarihan siya. Kaya kung kayo'y totoong may ama at amanganin niyo siya, naniniwala kayo sa hindi niya gawa, ay huwag kayong magtiwala. Sapagkat ang gawa niya ay magpalakas ng loob, magpatibay ng loob, magpatapang ng loob, hindi magpaduwag. Ang gawa niya ay luminis ng isip, magpanatag ng isip, magpayapa ng isip, hindi maglito, magdumi at magkarumi. Ang gawa niya ay magpagalak, umaliw at matuwa. Hindi ang gawa niya ay magalit, mainis, mayamot at magtampo. Hindi niya ginagawa ito, kaya alamin ninyo kung sinong may gawa ng mga gawang ito. At kung alam na ninyo, abay mamili na kayo. Kaya ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Hindi ako sumisigaw dahil ako'y nagagalit. Ngunit matwid kong ipinagsisigawan ng matwid at totoo. Upang ang matwid na naghahanap at kikilala, matatanto't masusuri kung anong dapat piliin at gawin niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan,
mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Sapagkat ang Ama, noon, ngayon, at magpakailanman, buhay at di mamamatay. Walang pinagkaiba sa isang magpapautang. Nang sasabihin niya, pinautang kita dahil gusto kitang tulungan. Paano niya tinulungan? Iniilit ang bagay. Kaya niya tinulungan kasi may mapapala siya sa kanyang salapi. Ngunit kung wala siyang papalain at mapapala, ibibigay kaya niya. Yan ang patotoo. Kapag ginawa mong magpaluha ng kapwa mo, puro tuwa kaya ang kakamtin mo? Ngayon nananagana ka at natutuwa ka sa mga bagay na natatamo mo. Pagdating na siningil ka, makatawa ka pa kaya? O tao, yan ang patotoo ng Ama sa mga mali ang gawa. Magsihalakhak kayo, kayong mga natutuwa ngayon, at kayong mga nahahapis, ay huwag kayong tumugot sa may manalangin, sapagkat kung magkamisan, ang katuwaan ng tao, iba at dalawa ang pagkatuwa niya. Ngunit ang tuwang totoo, na nilugod ka ng Ama at kalulugod ka sa Kanya, makagagalak nga sa buong buhay mo. Tandaan ninyo, mapapalad kayong nahahapis ngayon, aaliwin kayo at patutuwain, magpapalaya rin ang Ama sa inyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? May mga taong ang pananaw, pag sila'y pinagpapala, sabi nila malakas sila sa Ama. At yung mga hindi nagkaroon ng pagpapalang umunlad yumaman sa buhay, naku eka, mahina kayo sa Kanya. Tingnan natin sa susunod pang mga panahon, pagdatal ng wakas ng inyong buhay. Pag-arian kayo, mga mahal. Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Kaya nga si Lazaro at ang isang mayaman ay pinagtiyak at inulat ni lahat upang baybayin nyo ngayon kung ano ang dapat niyong pagnilayan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, hindi ito matatanggap ng tao. Ngunit ang Espiritu ay tanggap at totoo na may sisiwal at may papaunawa sa inyo. Kaya't ang nasa Espiritu ng katotohanan, nakabukas ang diwa niya. Naunawaan, tinuturan ko, makababata sa binibigkas ko, sapagkat ang puso niya'y naaaliw sa wika ko. Pagpalain kayo, mga mahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mapapalad kayong nahahabag, naawa at umiibig sa inyong kapwa. Kung ano ang ginawa nyo, batid ng Ama ito, gantihin tayo nyo, matuwa kayo, o tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Isang ketonging hirap na hirap, naghirap sa kanyang karamdaman, nang palayain, tuwirang nagalak. Naganap ito sa ketongin, magaganap din sa iyong nahihirapan. Sapagkat anumang hirap, may kaginhawahan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba siya? Oo, kung walang pabubutihin ng puso, pabubutihin ng isip, sinong magpapatuto ang may butihing Ama? Kaya, huwag kayong magtaka kung may tingin ng kapwa niya, uto-uto yan, nagpapautusa sa kapwa niya. Pero ang di niya alam, demonyo siyang manunulsul sa kapwa niya. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Nagka-winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo
ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama, pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga parte-parte minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Kung walang aaliw na Espiritu Santo, paano ang isang naninimdim at natatakot sa buhay niya? Kung walang magpapalakas na Diyos na totoo, paano ang mga anak niyang ginugupo ng kapwa-tao? Kung walang magpapalakas na Diyos ng katotohanan, paano ang mga anak niyang walang pag-asa maliban siya? Kung walang katotohanan at walang magbababa ng katotohanan, anong patutong may Diyos na walang hanggan? Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya halina kayo, tigibin nyo ng paniniwala at pagtitiwala ang isip nyo, at damhin nyo ang Diyos na tinatawagan nyo, at wag lamang puro bulong kayo at sigaw pa kung magkamisan, ngunit ang puso nyo'y wala naman. Ni hinaga pa'y di nyo madama kung paano siya sa inyo'y lumilingap at nagmamahal. Mapapalad kayong nakadarama at kumikilalang lubos pa. Patuloy niyo siyang masusumpungan at pakikilala niya siya'y sa inyo'y hindi patay, kundi siya'y buhay. Pagharian kayo, mga mahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kapag nasa malayong bansa ka sa iyong mga pamilya'y malayo ka, ang homesick ang kalaban mo, weka nga nila. Ngunit, ikaw namang tigib ng galak at pagtitiwala sa Ama, sabihin mo sa Kanya, aliwin ang nalulumbay na kapamilya. At kikilos siya na di namamalaya nila dahil siya'y buhay para sa kanila. At kahit sanda ko'y naroroon siya,
sapagkat siya'y buhay saan man dako ng Pilipinas at ng anumang bansang tao ang tumutungo sa bawat panig ng sanlibutan. Kaya halina kayo, paikutin nyo nga ang mata nyo. Kapag hindi na yan gumagalaw, may diferensya yung utak nyo. Buhay ba nga Ama? Dahil napapagalaw pa yan, at didiretso titig nyo, mabubuhay pa kayo. Kaya ibig sabihin yan, mabuhay ang pananalig nyo. Walang alam at karunungan siya po kunsing sa science. Subalit magtanong kayo sa mga marunong, pag nakatitig ka na lang ng diretso, ano ba ibig sabihin yan? Patay ka na. Buhay ba nga Ma? Mamamatay ka na. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ngunit, kapag ika'y buhay sa pananampalataya, huwag kang palingalinga, kundi diretso mo sa Ama at kumilala sa Kanya. At tahakin mo ang diretsong daan niya, isasadyad kaniya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, patuto lamang ang salitang banal ay nagbibigay buhay, sigla, lakas, tibay sa mga nakakatanggap. Kumikilalang ganap, nabubuhay ang kapangyarihan, dumadali sa katawan, doon naibsan ang lahat ng kanilang dapat ay iparang. Takot, pagkabahala, galit po, hinanakit, pagdaramdam, selos, inggit, at anumang masasamang tinatanim ng kalaban upang mabuhay ang mabuti at Ama ang kamtin. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Kapag nakakadama ka na ng naiinis, pag sumakitan mong makawala ka, sapagkat kapag tinanggap mo siya, para kang tumanggap ng bisita mong masama, naibubuyo ka lang pala sa kapahamakan. Kaya, magsumakit kang tumakbo. Babangon ka ba para ka luka-lukang tumakbo? Hindi. Tumakbo ka sa pananalig mong todo-todo. Parang mabuhay sa'yo ay ang masayang puso mo. Pagharian ka, wika niya sa tuwina. Anak na mahal ko, mga anak na minamahal ko. Pagharian kayong lubos, mapuspos kayong ganap. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. O sige, dalhin nga kita sa siga at langhapin mo yung usok kung hindi ka matabo ng pagkabulagta mo rin dahil maya-maya hindi ka na makahinga. Subalit, tandaan ninyo, kapag ang nalalanghap nyo ay ang kalooban ng Ama, tuwirang nagbibigay sigla sa paghinga ninyo ay nagpapalakas siya. Yaon ang patotoo niya, espiritu na hindi nyo makita. Tulad ng usok na nakikita nyong lumalawak, umaabot sa alapaap. Tulad ng hangin, wala kang makita. Espiritu, di mo makita. Kunit at pasubali, kasama mo, tao. Buhay ba nga Ma? Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung sa dating buhay mo, nagdudumalik at nagmamadali dahil mayroon kang inahabol araw-araw, gayon ka. Pag nasumpungan mo ang Ama, babase mo yaong nakaraan mo at pangkasalukuyan mo. Dati nagmamadali ako, takbo ako ng takbo, humahangos ako, walang nangyari. Ngayon, gawin ko kayang maging malumanay at sa Ama na lang ako tumanggap at manahan. O Diyos ko, ikaw ang buhay ko, ikaw ang lakas ko, kaya gawin mong patag ang loob ko. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? At doon patutotohanan niya, ako ang kapanatagan, ako ang sigla ng buhay. Kapag ako'y nasumpungan, ituturo ko ang pamamaraan. Pagpalain kayo, mga mahal ko. Kaya yung mga anak niyang naglilingkod, paano kang nabubuhay yan? Makaupo nga. Ba't di ka mabubuhay yan? Diyos mo, tinatawagan mo. Paano kang kumakain yan?
Ba't di ka kakain ang Diyos mo pinaglilingkuran mo? Kung yung masasama pinakakain niya, ikaw pa kayo nagpapakabuti. Kaya wika niyang maliwanag, kung ang ibon pakampay-kampay sa himpapawid, subalit malayang umuunit umahapon sa kanyang pugad, ni hindi nag-isip ng kanyang kakainin, siya'y nabuhay man din. Buhay ba, Ama? Kaya isipin niyo siya at kasama niyo siya. Alalahanin niyo siya at mahal niya kayo. Kaya ang bawat araw niyo, isaling niyo sa kanya at ibigay buong dala, buong puso at kaluluwa. Sa isip, sa salita at sa gawa, manampalataya ka, anak niya. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Di kayo magtatanong. Wala kayong itatanong. Wala tayong tanong. Wala nga kayong katanungan. Hindi rin ako magtatanong. Kaya wala tayong tanong, hindi tayo magtatanong. Uwi, anak. Saan kayo gumagaling? Saan kayo gumagaling? Sa bendisyon. Saan kayo gagaling? Sa bendisyon. Saan kayo gagaling at gumagaling? Sa salita, mensahe ng Diyos na pagninilayan nyo. Kaya kapag pinagnilayan nyo yan, huwag lang ngayon, huwag lang dito, kahit saan, kahit ano pa ang ginagawa nyo, isipin nyo, may Diyos kayo, tao. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Buhay ba siya? Buhay pala siya, ba't patay ang pananalig mo? Buhay pala siya, ba't patay ang pagtitiwala mo? Buhay pala siya, bakit namamatay ang pag-asa mo? Buhay pala siya, umasa ka sa Kanya, manalig ka sa Kanya, magtiwala ka sa Kanya, may magagawa siya. Sumayin niyo ang paghahari ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Tayo na, uwi, anak. Masaya ba kayo? Masaya ba kayo? Yes. Sabi nila, Amen. Masaya ba kayo? Yes. Ayan. Maligaya ba kayo? Yes. Maligaya ba kayo? Yes. Amen. Sa dami nyo yan, kulang ang tinig na yon. Maligaya ba kayo? Yes. Masaya ba kayo? Yes. Bakit? Buhay ba ang Diyos? Kaya, tandaan ninyo, iba ang dulot na binibigay ng galak at saya na mula sa Diyos at hindi sa bagay. Kapag sa bagay ka lang natuwa, pag nawala yung bagay na kinatuwan mo, malungkot ka na naman. Kapag dahil sa bagay, doon ka sumaya, pag dito'y nawala, malungkot ka na naman. Ngunit kapag ang Ama ang nasumpungan mo't nagpasaya at nagpapaligaya sa'yo, kinuha man yung bagay na yon, umaasa ka, muli niyang ibibigay. Buhay ba ang Diyos? Kaya kayong lahat, lagi kayong magtuon sa ginapas yan. Ilang araw lang may sumibol na naman. Pinatay yan, ilang araw lang may bumuhay na naman. Kaya ang Amay, patuloy ang paggawa, patuloy ang pagbigay. Bakit mo tinatapos sa isip mo ang mabibigay niya sa'yo? Bakit mo pinapatay ang magagawa niya sa'yo? Patuloy mabuhay, mapapatotohanan niya, may gagawin siya sa'yo, tao. Sumayin niyo ang kapayapaan. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayo na taglayang liwanag, ang pangunawa, ang galak, ang kasiyahan, kakontentuhan, kagalakang walang humpay, kasiyahang walang katapusan, sa puso nyo'y makapanahan dahil sa pagmamahal. Pagpapalang walang hanggan, tamasahin nyo buong buhay. Masanay kayong walang bendisyon. Buhay ba ang Diyos? Huwag ng araw-araw. Sapagkat itong baka man dyan araw-araw, kung pagtindig mo, aray ko, eka. Aray ko, eka. Ikaw ba, eka, gumaling? Di pa nga, eka, eh. Ikaw ba, eka?
Eh, di pa rin eka. Ikaw, eka. Oo, gumaling eka ako. Eh, ba't ikaw hindi gumaling? Ba't ikaw hindi gumaling? Ba't siya eka gumaling? Di pala eka, totoo yan. Di naman siya nagsuri. At di rin nagsuri yung kausap niyang hindi. Totoo kaya sila? Ewan ko lang. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan. Tandaan ninyo, ang salitang ito, kapag bubuhayin ng tao, magaganap ang maganda at mabuti sa kanya. Sapagkat maraming pamamaraan na mabuti ang Ama. Ngunit kapag hindi, uminom ka lang ng tubig, nasamid ka. Eh, ba't ka namatay? Nasamid ka eh. Natulog ka lang, di ka na nagising. Eh, ba't ka namatay? Eh, natulog ka, di na bumahamon eh. Kung bubuhayin ka, ay, eh, ba't ka buhay yun? Di ba ikaw yun ay 50-50? Abay, bubuhayin eh. Eh, ba't ka nabuhay yun? Di ba ikaw patay yun? Eh, bakit? Katakataka ba yun? Bakit? Sapagkat noon, ngayon at kailanman, ang gagawin ng Ama, ginawa niya noon, gagawin niya ngayon, gagawin sa susunod na mga panahon. Buhay bang Ama? Kaya, manalig ka. Kala ko ba kang tapos na? Mayroon kang Diyos, Ama. Taglayin niyo sa paghayo niyo't pag-uwi. Sa puso niyo'y manahan at mabuhay upang patuloy na kayo'y aliwin na lubusan at kayo ay mga siyahan. Yan ang taglayin nyo. Kaya halina kayo, magsuwi na tayo. Buhay ba ang Diyos? Kaya't pasubali ko mga minamahal. Ano ang layon at nasa ko? Pinahayot, pinauuwi na kayo. Ngayon eto nangusap muli ako. Yan ang pagtotoo ko lamang sa inyo tao. Hindi tumutugot ako araw-gabi kahit saang dako. May gagawin at magagawa ko. Sinasabi mo mang wakas na, kung di pa wakas, may magagawa pa at gagawin ako. Nekaramenneyahana, nekaramenneyahana, nekaramenneyahana. O aking Ama at Ama nila, tigibin mo ng kasiyahan ang bawat isa. Aliwin mo sa kanilang pighatit kalumbayan. Sidlan mo ng lakas sa pananampalataya. Masumpungan nila ang iyong kahiwagaan. Maramdaman nila ang iyong pagmamahal. Makilala nila ang matwid at tumpak. At patawarin mo silang lahat. Nekaramenneyahana, nekaramenneyahana, nekaramenneyahana. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may pandama ay makadama. Ang may mata, magliwanag na. Pagharian kayo, mga mahal ko.